Pagkatapos ng aksidente sa kotse, nalito ang utak ko. Inakala kong ang babaeng nasa kabilang kama na walang malay ay ang aking nobya na nasugatan habang pinoprotektahan ako. Bawat araw, alas 5 sa kama. Mahal, gumising ka na. Napili ko na ang ating wedding gown. Pumasok ang nurse para mag-check. Tiningnan niya ako pagkatapos ay siya. Binuksan niya ang chart ng pasyente. Ginoo, ano ang relasyon niyo? Ako ang kanyang asawa. Yumuko muli ang nurse at tiningnan ang chart, bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi. Umalis siya nang hindi nagsasalita. Naisip ko noon na bastos ang nurse na ito, hanggang sa 4 na araw na ang lumipas at naalala ko na. Naiintindihan ko na, gaano karaming profesionalismo ang nakapaloob sa bahagyang paggalaw ng labi. Hindi lang kama ang hinawakan ko, binuksan ko rin ang kanyang telepono. Nakapikit siya, mukhang wala ng dugo. Nalaman ko lang kalaunan, na sa sandaling iyon ay bahagyang gumalaw ang kanyang mga pilikmata, ngunit hindi ko ito napansin noon. Naalala ko lang na ang kanyang telepono ay hindi naka-unlock gamit ang fingerprint, kaya inilagay ko ang kanyang mukha sa screen at nag-unlock ito sa isang tunog. Ang aksyong ito, pagdating sa paggunita, ay nasa pagitan ng pagmamanman at pagnanakaw, ngunit sa aking puso noon, tunay na naniwala ako na. Ito ang telepono ng aking nobya, bakit hindi ko pwedeng tingnan? Kaya ginamit ko ang kanyang WeChat at nagpadala ng mensahe sa lahat ng contacts. Mabuti ang relasyon namin ng aking asawa, salamat sa inyong pag-aalala. Ang kasal ay inihahanda na, taos puso kayong inaanyayahan na dumalo. Naglagay pa ako ng sincerely. Sinabi ko pa ang Ingles. Pagkatapos ng mass message, sinuri ko ulit kung may nakaligtaan ako. Wala, lahat ng 318 tao. Isang bilang, kasama ang isang taong tinawag na mother ng iba. Hindi ako ang kanyang ina. Noong hapon ng mass messaging, isang babaeng nakasuot ng itim na suit ang lumitaw sa pintuan ng kwarto. Walang ekspresyon, ang mga mata ay kasing lamig ng frozen dumpling sa freezer. Si Bainingbing ay ang assistant ni Ruyan. Hindi ko alam noon kung ano ang ibig sabihin ng pangalang ito. Alam ko lang na ang taong nasa harap ko ay mukhang seryoso, dapat siya ay malapit sa aking nobya. Isang mahalagang staff member, kaya tumayo ako at masiglang inabot ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, nandito ako para kay Ruyan. Tiningnan ako ni Bainingbing ng 3 segundo. Sa 3 segundong iyon, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Walang pagbabago, parang isang pader na masiglang inabot ang kamay. Binawi niya ang kanyang kamay at walang ekspresyong sinabi ang 2 salita. Eman, CJ. At pagkatapos ay lumabas siya sa kwarto. Nalaman ko lang kalaunan na una siyang nagpaalam sa nurse station. Pagkatapos ng aksidente sa kotse, panandaliang naguluhan ang aking memorya, huwag mo akong masyadong pasiglahin, at huwag mo akong hayaang hawakan ang mga mapanganib na bagay ng mag-isa. Kaya sa mga sumunod na araw, ang buong emergency observation area ay nakikipagtulungan sa aking kakaibang kwento. Nagtawag siya sa koridor. Hindi ko alam kung kanino siya tumawag. Ngunit pagkalipas ng 40 minuto, isang babaeng nasa katamtamang edad ang sumugod sa kwarto at niyakap ang aking braso. Umiyak siya na parang matagal na nawalay na mga kamag-anak na nagkita muli. Ikaw na pala si Shihao. May kasintahan na si Ruyan. Hindi niya sinabi sa akin. Siya ang ina ni Ruyan. Sa loob ng 40 minuto, tumawag si Bainingbing ng 2 beses. Naghanap si Nanay Liu ng 3 lugar para sa kasal at bumili ng isang pares ng men's slippers na may sukat na 43. Tungkol naman sa kung paano niya nalaman na sukat 43 ang aking paa, hanggang ngayon ay wala pa akong sagot. Sa ikatlong hapon, mayroon pa akong ginawa. Medyo mahaba ang kanyang mga kuko. Humiram ako ng nail clipper sa nurse. Pinutulan ko ng maayos ang kanyang mga kuko. Pagkatapos kong putulan, naisip kong hindi pa ito sapat, kaya humingi pa ako ng lotion sa nurse. Ipina-apply ko sa kanyang mga kamay. Tiningnan ako ng nurse sa may pinto habang ginagawa ko ito. Ginoo, napakaganda ng inyong relasyon. Siyempre, habang naglalagay ako, sinabi ko, plano naming magkaroon ng anak sa susunod na taon. Bahagyang gumalaw muli ang mga labi ng nurse. Ang matandang lalaki sa katabing kwarto ay hindi na nakatiis at tinawag ang kanyang anak. Tinuro niya ako at sinabi, tumingin ka sa kanila, matuto ka. Tiningnan ng anak ng matandang lalaki ang aking mukha, pagkatapos ay si Liu Ruyan na nakahiga, at tila may gustong sabihin. Nalaman ko lang kalaunan na ang buong kwarto ay alam na hindi siya ang aking asawa, maliban sa akin. Lahat ng ito, ginawa ko ng may malinis na konsensya habang nawawalan ako ng alaala, buong tapang. Kabalbalan na pagkatapos kong balikan, inisip kong hindi ito dapat isulat sa kasaysayan ng sakit, kundi dapat diretsong i-upload sa Douyin Tianming Animation. Sa ika-4 na araw, alas 7 ng umaga, nakahiga ako sa kama ng ospital, nakatitig sa kisam, at biglang nagkabit-kabit ang mga piraso sa aking isipan. Wala akong kasintahan. Single ako, 24 na taon na. Palagi akong single, hindi pa ako nakahawak ng kamay. Hindi ko kilala ang babae sa katabing kama.
Ngunit umiyak ako sa kanya ng 3 araw, binigyan ko siya ng prutas, pinunasan ang mukha niya, binasa ang kwentong pampatulog, at nagpadala ng anunsyo ng kasal sa kanyang grupo sa telepono. Tinawag ko pa ang kanyang assistant na, Madam. Nakahiga ako sa kama ng 10 minuto, at kumpleto kong binalikan ang aking mga ginawa sa nakalipas na 4 na araw. Pagkatapos, tinakpan ko ang aking ulo ng kumot. Pagkatapos ng 5 minuto, binuksan ko ang kumot at kinuha ang aking telepono. Binuksan ko ang WeChat. 318 mensahe, 27 red envelope, at ang 46 na missed calls mula sa taong tinawag kong inanay. May ilang sandali sa buhay na malinaw mong malalaman na tapos ka na. Isa ito sa mga yon. 2:00 ng hating gabi noong araw na yon. Tinanggal ko ang ngi at lumabas ng ospital na parang magnanakaw. Walang sisiye. Bumaba ako sa hagdan. Mula ika-6 na palapag hanggang unang palapag. 32 baitang. Tumakbo ako ng mas mabilis kaysa bago ang aksidente. Bumalik ako sa rental, sinara ang pinto. Isinara ang kurtina, pinatay ang telepono. Akala ko tapos na ang bangungot. 8:00 ng umaga ng susunod na araw. Pumasok ang isang sinag ng araw sa kurtina. Nagising ako sa ingay ng makina. Sumilip ako sa bintana. May nakaparadang van sa ibaba. Itim, 4 na piraso. Nakaayos ng pantay-pantay na nakaharap sa pasukan. Nang malaman ko kalaunan, sinabi lang ni Liu Ruyan na maging tahimik. Ang pagkaunawa ni Bainingbing sa tahimik ay hindi hihigit sa 4 na sasakyan. Bumukas ang pinto ng pinakaunang sasakyan. May lumabas na wheelchair. Nakaupo sa wheelchair ang isang babae na may brace sa kanang binti. Natakpan ang kanyang binti ng kumot, hawak ang kape. Nakatayo sa tabi niya si Bainingbing na walang emosyon. Siya yon, ang babae sa katabing kama. Liu Ruyan. Tumingala siya at eksaktong tumingin sa bintana kung saan ako naroroon. Pagkatapos, mumiti siya. Ang ngiti na iyon ay nagpapaalala sa akin ng isang salita, na huli. Nagring ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko, Mahal, nasaan ang good morning text mo ngayon? Ang unang reaksyon ko ay tumalon mula sa ika-6 na palapag. Ang pangalawang reaksyon ko ay, malamang hindi ako mamamatay kung tatalon ako mula sa ika-6 na palapag. Magiging nasa ospital lang ako ulit at magiging kasama ko ulit siya. Kaya pinili kong bumaba. Mahina ang mga binti ko. Nakatayo ako sa harap niya. Binuksan ko ang bibig ko ng 3 beses. Sa unang pagkakataon, lumabas ang iya. Sa pangalawang pagkakataon, lumabas ang yu. Sa pangatlong pagkakataon, sa wakas ay nabuo ko ang isang kumpletong pangungusap. Paumanhin, hindi normal ang isip ko noong mga araw na yon. Itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang kamay. Pinutol niya ako. Kalmado ang kanyang boses. Sa ika-10. Tinago ko muna ang kasalukuyang sitwasyon. Nag-broadcast ka ng 318 wedding invitations gamit ang cellphone ko. Kasama sa mga tatanggap ay ang aking ina, aking ama, at lahat ng direktor sa aking kumpanya. Ang 3 CEO ng mga partner na kumpanya, at ang mga editor-in-chief ng 2 gossip media. Namutla ako. Pangalawa, kinausap mo ang senior assistant ko, at inireport niya ito sa aking ina. Sa kasalukuyan, nakapili na ang aking ina ng venue para sa reception, nag-book na ng wedding planning company, at nag-save na ng 47 wedding dresses sa Xiao Hongshu. Naging berde ang mukha ko mula sa pamumuti. Pangatlo, itataas ko ang kamay ko, may pangatlo pa. Ang aking pamilya ay patuloy na inaayos ang aking blind date sa anak ng matagal ng kaibigan ng pamilya. Ngayon, bigla kang nawala. Isipin ang lahat na iniwan ako. Ang pressure sa blind date ay agad na babalik. Huminto siya. Uminom ng kape. Si Bainingbing ay nakatayo roon na walang emosyon. Humangin. Hindi gumalaw ang kanyang buhok. Kaya may suhestyon ako. Nakatingin sa akin si Liu Ruyan. Magpanggap kang aking nobya. Tulungan mo akong tanggihan ang mga blind date na ito. Kapag lumipas na ang gulo, maghihiwalay tayo ng maayos. Bilang kapalit, ang karagdagang paghawak sa 318 mass messages. Ang lahat ay hawak ng aking team. Huminto siya, bahagyang nagbago ang tono. Huwag kang matakot. Ang mga gastos at legal na problema, ako ang bahala. Legal na problema. Nagsalita siya ng ganoong salita. Napakabilis ng pag-isip ko ng 3 segundo. Ang isang manggagawa na may sweldong 8,000 bawat buwan ay pumasok sa kwarto ni Jingming Yuan, binuksan ang cellphone niya. Nag-broadcast ng mga wedding invitation. Inulit ang kanyang assistant. Sa halip na tumawag ng pulis. Binigyan pa niya ako ng paraan para mabuhay. Ako, na walang emosyon, ay kumukuha ng isang nakaprint na dokumento mula sa aking bag. Ang pamagat sa harap ay mga panuntunan sa pag-ugali at mga probisyon sa pagtanggi sa pananagutan sa panahon ng pekeng pakikipag-ugnayan. May 12 pahina. Ang laki ng font ay 8. Naghanda na kayo ng kontrata. Sabi ni Bainingbing. Na-print kagabi. Uminom ng kape si Liu Ruyan. Palagi akong may plano. Tinitigan ko ang 12 pahina ng kontrata.
Nagkaroon ako ng matinding pakiramdam na parang hindi ko nahawakan ang dayami ng kaligtasan. Parang ako ang dayami. Sa hapon na yon, dinala ako ng isang van sa villa ng pamilya Liu. Akala ko magpapakita lang ako at aalis na. Hindi ko dinala ang mga gamit ko. May cellphone lang ako. Pagpasok ko pa lang, isang babaeng nakasuot ng apron ang sumugod. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ay, ikaw na pala ang tinutukoy ko. Ina ni Liu, ang kanyang kasiglahan, sabihin na natin. Kung ang kasiglahan ay makakabuo ng kuryente, kaya niyang ilawan ang buong Chaoyang District. Anong gusto mong kainin? Ipagluluto ka ni Auntie. Nangayayat ka ba? Kumain ka ba ng maayos sa ospital? Nakakapagod ba ang trabaho mo? Saan ka nakatira? Gaano katagal ang biyahe? Mayroon ka bang sariling fund para sa pensyon? Taga saan ka nga pala? Sa mga digital na bagay. Ni-check ko yung mga numerong iyon, mga numero at mga numero. Kailan kayo magkakaroon ng anak? 3 minuto mula pagpasok hanggang sa pagpapanggap. 19 na tanong ang tinanong niya sa akin, sinagot ko ang 14. Hindi pa ako nakakapagsalita sa natitirang 5. Bago pa ako makapagsalita, napalitan na ito ng mga bagong tanong. Nakaupo si Liruyan sa tabi ko, walang imik. Nagpadala ako ng ES na humihingi ng tulong sa kanya gamit ang aking mga mata. Sumagot siya sa akin gamit ang 4 na karakter na sanay na lang. Si Liruyan ay nakaupo sa tapat na sopa sa buong pagtitipon. Walang imik, perpekto ang pagkontrol sa kanyang mukha. Isang bagay lang ang ginawa niya. Nagtimpla siya ng tsaa para sa akin, 6 na tasa, puno hanggang sa umapaw. Nang unang baso, nasunog ko ang aking labi. Nang ikatlong baso, nasunog ko ang aking mga daliri. Nang ika-6 na baso, natuto na ako. Hawak ang gilid ng tasa gamit ang dulo ng aking kuko, hindi ko hinawakan ang tasa gamit ang aking bibig, sinimsim ko ang tsaa. Ang kilos ay nasa pagitan ng performance art at survival skills. Pinanood ako ng buong pamilya ni Liu nang walang ekspresyon. Pagkatapos kumain, kusang naghugas ako ng mga plato. Ito ang sinabi ng aking survival instinct. Sa isang pamilyang ang mga babae ang may hawak ng kapangyarihan, ang kusang paghuhugas ng plato ay katumbas ng kusang pagpapakilala ng sarili. Habang naghuhugas, nakita ko sa gilid ng aking paningin ang pagdaan ni Elra Liu sa pintuan ng kusina. Huminto siya ng 1 segundo, tumingin sa akin, walang sinabi, at umalis. Dinala ni Bainingbing ang mga plato at inilagay sa lababo at sinabing, ang iyong huling manliligaw na dumalaw sa amin ay hindi na pagtimplaan ng tsaa, kaya ang 6 na tasa ay magandang senyales. Hindi ko sinabi kung mabuti o masama, sinabi ko lang ang katotohanan. Ito si Bainingbing, hindi mo mahuhulaan ang emosyon mula sa kanyang mga salita. Binuksan ko ang aking gallery. Pinakita ko sa kanya ang 47 na wedding dresses na nakasave niya sa Xiao Hongshu. 47 na piraso. Pinakita niya sa akin ang mga ito isa-isa, bawat isa ay may komentaryo. Ang isang ito ay masyadong simple, ang isang ito ay okay. Pero hindi maganda ang bulaklak sa dibdib. Ang isang ito ay maganda, ngunit magpapakita ito ng hugis ni Ruyan. Siya ay nag-aalala. Ang aking pagkontrol sa ekspresyon ay bumagsak sa ika-12 na damit. Sa ika-30 na damit, bigla siyang tumingin sa akin at nagtanong, gusto mo ba ng outdoor wedding o hotel wedding? Maganda sa labas pero hindi sigurado. Paano kung umulan? Mas sigurado ang hotel pero paulit-ulit. Paano ang wedding sa damuhan? Sinabi ko kay Liruyan noong bata pa kami na gusto naming ikasal sa damuhan. Ira the way, sinabi rin niya noong bata pa siya na gusto niyang pakasalan si Ultraman. Hindi na natin kailangang isaalang-alang iyon. Si Liruyan ay bumaba mula sa itaas. Habang bumababa, narinig niya si Ultraman at bumalik na siya. Hindi tumingin si Liruyan. Liruyan, huwag kang umalis. Tingnan mo ang ika-35 na damit. Sa tingin ko ay bagay sa iyo ang disenyo na ito. Nakatayo si Liruyan sa gitna ng hagdan at tumingin sa akin ng walang ekspresyon. Ang ibig sabihin ng tingin iyon ay, sinabi ko na, sanay na lang. Hindi pa ako nasasanay. Pero nagsisimula na akong isipin na si Liruyan, bagaman ang dami ng impormasyon ay nakakalula, siya ay tunay na masaya. Isang uri ng kasiyahan na hindi lumalahok, napakasigla, gustong ibalita sa buong mundo. Ang kasiyahang ito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na may bahagi ng aking puso na hindi komportable dahil ito ay nakabatay sa kasinungalingan. Noong unang araw na lumipat ako sa pamilya Liu, napagtanto ko na nawalan na ng kontrol ang mga bagay. Tinawag ako ng mga kasambahay na Guyan. Itinama ko ito ng 3 beses. Sa unang pagkakataon, sinabi ko na tawagin lang akong no 10. Tumango sila. At pagkatapos ay sinabi sa isa pang kasambahay, gusto ni Guyan ng maligamam na tubig. Sa pangalawang pagkakataon, pinalakas ko ang aking boses. Hindi mo talaga kailangang tawagin akong Guyan. Sinabi ng kabilang partido, okay, Guyan. Sa ikatlong pagkakataon, sumuko ako. Iniwan sa akin ng driver ang isang parking spot na para sa akin. May nakadikit na papel doon. Nakaprint doon para kay Guye. Wala nga akong kotse, pero ang papel na yon ay nauna sa akin.
Nauna na sa akin. Ang pinakakakaiba ay ang pusa. Mayroong isang hindi karaniwang pusa ang pamilya Liu. Ang kulay ng balahibo niya ay parang custard, at ang katawan niya ay parang unan na humihinga. Sinabi sa akin ni Bainingbing. Ang pusang ito ay laging nagagalit sa lahat ng lalaking bisita. Ang mga biktima niya ay 2 direktor. Isang abogado at si Chenzi, ang anak ng mga kaibigan ng pamilya. Pero sa unang araw ko pa lang, nang umupo ako sa sofa, lumundag ang pusang ito sa kandungan ko. Kinuskus niya ang mukha niya sa kamay ko, at pagkatapos ay ipinakita ang tiyan niya. Nakaupo si Liu Ruyan sa tapat, nakatingin sa tablet. Hindi siya tumingin pataas. Mayroon siyang magandang pananaw. Nakatayo si Bainingbing sa tabi niya. Bahagyang gumalaw ang mga labi niya. Akala ko noon ay likas na talino lang ng pusa. Sa unang linggo ng pananatili ko, nagsimula akong mapansin na si Liu Ruyan ay ganap na iba sa inaakala ng lahat. Sinasabi ng iba na siya ay isang malamig at marangal na babaeng may malakas na kapangyarihan. Malakas ang kanyang pamamalakad, mabilis at mahigpit. Hindi siya emosyonal. Pero takot siya sa kulog. Sa unang gabi ng bagyo, bumangon ako sa hating gabi para umihi. Dumaan ako sa sala at nakita siyang nakaupo sa sulok ng sofa, nakabalot sa kumot. Nakatiklop siya na parang rolyo. Nakapatay ang telebisyon at ang ilaw. Tanging ang mga kumikislap na ilaw sa labas ng bintana. Nang makita niya ako, halatang nagulat siya. Pagkatapos, mabilis siyang nagpakita ng isang mukhang poker. Bahagyang gumalaw ang katawan niya. Napakaliit. Pero nakita ko ito. Hindi ako nagsalita. Umupo ako sa kabilang dulo ng sofa. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-scroll ng ilang video. Nagbukas ng mga apis. Ang ingay ng mga kumukulog ay natabunan ng tunog ng isang tatay na taga-Dongbi na nagluluto ng manok sa bakal. Pagkalipas ng mga 20 minuto, tumigil na ang kulog. Inilabas niya ang isang kamay mula sa kumot, kinuha ang baso ng tubig sa mesa at uminom. Walang pakialam na sinabi niya. Bumalik ka na sa kwarto mo. Tumayo ako at naglakad ng ilang hakbang, lumingon at sumulyap. Nakaupo siya sa kumot. Sige na, bumalik na ako sa kwarto ko. Nakita ko panalihim siyang nanonood ng mga serye sa mga short video platform. Isang araw, umuwi ako ng maaga. Dumaan ako sa kwarto niya. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Narinig mula sa loob, Papa Zong, huwag kang aalis. Buntis ako sa anak mo. Sumilip ako. Nakaupo siya sa kama. Ang tablet ay nakasandal sa unan. Nakatingin siya ng husto. Ang ekspresyon niya ay tila napakaseryoso. Naramdaman niya ang aking tingin at, sa bilis ng tao, binago niya ang screen. Ang pinalit na larawan ay isang financial report. Tiningnan niya ito na parang tinitingnan niya si Papa Zong. Nakatingin siya sa Yi-3 revenue data na may seryosong mukha. May mali sa data. Sabi ko, Yelel, hindi maganda ang performance ng Yi-3. Ang bida rin. Talaga. Namumula ang dulo ng kanyang mga tainga. May buong layer ng pudding sa ref, 6 na flavor. Nakahanay ng pabaliktad ang petsa. Ang nasa harapan ay yung dala niya ngayon, strawberry flavor. May maliit na label sa ibabaw, nakasulat na Miyerkules. Isang bilyonaryang dalaga. Naglalagay ng label ng petsa sa pudding. Naglalagay ng label ng petsa sa pudding. May bitak na ang pagkakaintindi ko sa mundong ito. Isang weekend, hinila ako ni Nanay Liu kasama si Liu Ruyan papunta sa supermarket. 3 kaming nagtutulak ng cart sa aisle ng mga karne. Si Nanay Liu ang nasa unahan, pumipili ng mga gulay. Ako at si Liu Ruyan ang nasa likod, nagtutulak ng cart. Bawat bagay na kinukuha ni Nanay Liu, lilingon siya at magtatanong. Numero 10, kakain ka ba ng talong? Numero 10, allergic ka ba sa hipon? Numero 10, gusto mo ba ng tadyang o liempo? Sabi ko, okay lang kahit ano. Bumulong si Liu Ruyan, huwag mong sabihing okay lang kahit ano. Bibibili niya ang buong supermarket. Ito ang unang beses na nagsalita siya sa akin ng ganito. Hindi yung tono ng isang dalaga. Hindi yung tono ng isang kasosyo. Parang isang normal na tao na nagrereklamo sa sarili niya. Pagdating namin sa chillers, huminto siya saglit. Sinundan ko ang tingin niya. Pudding, 6 na flavor. Pareho ng nasa ref niya. Hindi siya kumuha. Kumuha ako ng isang kahon ng 6 na flavor at inilagay sa cart. Tiningnan niya ako. Hindi nakasulat sa kasunduan na kailangan niyang bilhan ako ng pudding. Hindi rin nakasulat na bawal bumili. Hindi siya sumagot pero napansin kong medyo gumaan ang hakbang niya. O baka guni-guni ko lang. Noong gabing iyon, nag-overtime siya hanggang 1 ng madaling araw. Nakahiga na ako pero hindi ako makatulog. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Bumangon ako at nagluto ng isang mangkok ng noodles sa kusina. Walang anumang sahog. Pang-araw-araw na sabaw na may sibuyas at itlog. Asin at toyo ang pampalasa. 6 na minuto. Kwalidad ng kantina. Umupo siya sa mesa, kinuha ang mangkok at natigilan. Salamat. Hindi nakasulat sa kasunduan na kailangan magpasalamat. Hindi siya sumagot. Yumuko siya para kumain ng noodles. Ang ilaw sa kusina ay tumatapat sa kanya. Nakatayo ako sa counter, pinapanood siyang kumain. Isang ideya ang pumasok sa isip ko.
Ang noodles na ito ay talagang hindi masarap pero mukhang masaya siyang kumain. Bumalik ako sa kwarto dala ang baso ng tubig. Pagkasara ng pinto, napansin kong medyo mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi tama. Ito ay dahil masyado akong dedicated sa pagpapatupad ng kasunduan. Dedicated. Ang kalaban sa pag-ibig ay malapit ng formal na ipakilala. Nag-ayos si Luya ng isang hapunan. Ang lugar ay isang Japanese restaurant, may private room. Sinabi niya na ito ay para sa akin at kay Chenzi, ang anak ng kaibigan ng mga magulang ko. Ininterpreta ko ito bilang pagtatagpo ng mga karibal sa pag-ibig. Kaya dumating ako sa restaurant 40 minuto ng maaga. Sa banyo, nagpraktis ako ng linya sa harap ng salamin. Mananagot ako kay Luyan. Masaya siya kapag kasama ako. Pakiusap, igalang mo ang kanyang desisyon. Sa pang-apat na beses na pagpraktis, lumabas ang isang lalaki mula sa cubicle, naghuhugas ng kamay. Tiningnan niya ako sa salamin. Ang tingin na iyon ang nagpaalala sa akin na ako ay talagang nagiging kalaban ni Chenzi, ang leader ng kulto. Ang suit ay nakatayo, ang buhok ay nakadikit. Sa totoo lang, mas gwapo siya kaysa sa akin ng higit pa sa isang antas. Tumayo ako ng tuwid, naghahanda para sa kanyang pagkamuhi. Umupo siya. Tiningnan niya ako ng 3 segundo, pagkatapos ay sinabi ang isang bagay na hindi ko inasahan sa buong buhay ko. Kaibigan, salamat sa'yo. Kailangan mong magtiyaga. Huwag mo siyang hiwalayan. Nakikiusap ako sa'yo. Nagbuhos siya ng sarili ng isang baso ng sake at inubos ito. Ibaba niya ang kanyang boses, ang kanyang mukha ay parang alaala ng isang labanan. Sa huling blind date, ang kanyang ina ay. Sa mismong sandali, pinipilit niya akong magkaroon ng larawan na hawak kamay kasama si Ruyan upang i-post sa WeChat Moments. Nakakibot ang aking mukha sa pagtawa at pagkatapos umuwi, 2 araw akong nagpapahinga. Nakilala ko ang kanyang ina. Kung gayon, mauunawaan mo ako. Magalang niyang hinawakan ang aking kamay. Kaya kailangan mong manatiling matatag, wala ka na. Ang susunod na pupunta sa pagpatay ay ako. 2 lalaki ang nagtoist sa pribadong silid, tahimik na bumuo ng isang alyansa laban sa sapilitang kasal. Si Chenzi ay medyo kawili-wili. Wala siyang anumang pagmamataas ng isang prinsipe mula sa isang maharlikang pamilya. Pagkatapos ng ilang araw na pakikipag-usap, parang kasama ko ang aking mga kadormitoryo sa kolehiyo. Nang uminom kami ng pangatlong baso, nagsimula siyang magkwento tungkol sa babaeng lihim niyang minamahal. Isang babae na nagmamay-ari ng isang guest house sa Yunnan. Noong nakaraang buwan, palihim siyang lumipad doon at nanatili ng 3 araw. Nang bumalik siya, nahuli siya ng kanyang ina sa kanyang credit card statement at halos putulin ang kanyang mga binti. Sinabi ko, ilang taon ka na para batuhin ka ng iyong ina? Sinabi niya, hindi mo kilala ang aking ina. Ang aking ina at si Aunt Liu ay magkaibigan. Ang lakas ng dalawa ay maaaring pag-isahin ang 6 na bansa. Mahabang paglipas ng 3 paghahanap. Bigla siyang huminto sa kanyang chopsticks. Tiningnan niya ako at sinabi, seryoso, ibang-iba ang trato ni Ruyan sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Magkakilala kami mula pagkabata. Pare-pareho ang trato niya sa lahat. Kasama ako, kasama ang lahat ng kanyang mga kaibigan na kasing edad niya. Ngunit kapag nasa tabi mo siya, mas madalas siyang tumawa kaysa sa lahat ng taon na kilala ko siya. Umiti ako. Magaling siyang umarte. Tiningnan ako ni Chenzi, kinuha ang kanyang baso. Hindi na siya nagsalita. Sa tingin ko lasing na siya. Nang maghiwalay kami, tinapik niya ang aking balikat. Ang kanyang ekspresyon ay kasing seryoso ng paghahatid ng isang kasama sa hukbo sa frontline. Kaibigan, kailangan mong manatiling matatag. Kung maghiwalay kayo, kailangan ko pang mag-blind date. Mawawala ang buhay ko. Huwag kang mag-alala. Magandang kaibigan. Namumula ang mga mata niyang nakipag-toast sa akin sa huling baso. Kapag nandyan ka, sa wakas ay makakatulog na ako ng mahimbing. Isang prinsipe mula sa isang maharlikang pamilya ang naglagay ng kanyang kalayaan sa pag-ibig. Sa isang estranghero na kumikita ng 8,000 yuan bawat buwan. Ang mundong ito ay minsan nakakabaliw. Hindi nagtagal matapos maayos ang mga bagay ni Chenzi. Dinala ako ni Liu Ruyan sa isang industrial na piging. Ang aking unang pakikipag-ugnay sa lipunan sa mataas na lipunan. Sabihin na natin, ang mga damit na suot ng lahat sa paligid ay maaaring makapagbayad ng aking buwanang upa sa loob ng kalahating taon. Bago umalis, binigyan ako ni Liu Ruyan ng isang suit. Ang pagkakagawa ay maayos, ang tela ay parang hindi ko pa nasusuot ang anumang damit dati. Magkano ito? Huwag kang mag-alala. Ang gasto sa damit sa loob ng saklaw ng kasunduan. May isang artikulo sa kasunduan na ang partido ng tagapagbigay ay obligado na magbigay ng kinakailangang damit para sa partido ng tatanggap upang dumalo sa mga kaganapan sa lipunan. Pagkatapos kong isuot ito, tumingin ako sa salamin. Lilnen, ang kasabihang ang mga tao ay umaasa sa damit ay may katuturan, ngunit limitado rin ito. Nang dumating kami sa piging, si Liu Ruyan ay hinila upang maglaro ng mga musikal na instrumento.
Naiwan akong nag-iisa na may hawak na baso ng orange juice sa isang sulok. Isang lalaking nasa mga 40 ilang taon na ang lumapit, mamahaling sweet at peke ang ngiti. May tumawag sa kanya na Boss Jiang, siya ang nobyo ni Miss Liu. Kilala na kita, Ginoong Shai. Ngumiti siya habang sinasabi ang kilala na kita, na parang nagbabanggit ng mga pangalan ng pagkain. Narinig ko na nagtatrabaho ka dati sa isang kumpanya bilang data analyst sa UXing, tama? Hindi magandang itanong yan. Patawad. Dinoble niya ang diin sa data analyst. Nagpaus siya sa UXing at nagdagdag ng tawa pagkatapos ng isa kwarto. 3 magkakasunod na suntok. Bawat isa ay eksaktong tumama sa dignidad ng isang taong kumikita ng 8,000 yuan sa UXing. Ang panlasa ni Miss sa pagpili ng partner ay talagang, paano ko sasabihin? Natatangi. Ang ilang tao sa paligid ay tumawa ng malambot. Hawak-hawak ko ang baso ng orange juice, ang mga patak ng tubig sa gilid ng baso ay pinipiga ko pababa. Alam kong hinihintay niya. Hinihintay niya na mamumula ang aking mukha at sasabihin ko na kahit mahirap ako, masipag ako, at pagkatapos ay maaari siyang gumamit ng mas eleganteng ngiti. Para i-corner ako sa sulok na yon at kumpletuhin ang isang marangal na pagyurak sa harap ng lahat. Hindi ako sumisigaw, hindi dahil sa pagpipigil, kundi dahil talagang hindi ko alam ang sasabihin. Tinignan ko ang buong sitwasyon sa kalahating segundo. Ang posisyon ni Jiang Tao, ang ekspresyon ko. Ang mga tao sa paligid. Hindi nagtanong ng anuman, lumapit siya sa akin. Natural niyang hinawakan ang aking braso at tiningnan si Jiang Tao. Kaysa sa pagiging kasing boring ng pagbabasa ng ika-47 na pahina ng EA. Ginoong Jiang, may kaunting pagtatama. Hindi siya ang maghuhusga sa akin. Nagpause siya. Ako ang humabol sa kanya. Hinabol ko siya ng matagal. Natahimik ang sulok na iyon ng mga 2 segundo. Pagkalipas ng 2 segundo, tumingin ako sa kanya sa gilid. Hawak niya ang kanyang baso, at nakita ko ang ekspresyong iyon sa kanyang mukha. Ito ay eksaktong kapareho ng noong nahuli ko siyang naglalaro ng laro, pagkatapos ay lumipat sa financial report. Walang kapintasan. Walang dapat ipintas, ngunit namumula ang kanyang tainga. Salamat. Hindi. Sinabi niyang hindi nakasulat iyon sa kasunduan. Hindi mo kailangang ipagtanggol ako. Mas hindi. Para mo na ring pinabulaanan siya. Namumula na naman ang tainga mo. Mamatay ako. Sa huli, wala akong sinabi. Lumingon ako para tumingin sa labas ng bintana. Ang salamin ng kotse ay makintab. Nakita ko sa refleksyon na nakatingin din siya sa labas ng bintana. Makalipas ang ilang araw mula sa bangketeng iyon. Ang kumpanya ni Liu Ruyan at ang kumpanya ni Jiang Tao ay pumasok sa isang round ng commercial negotiation. Hindi ito dapat may kinalaman sa akin. Ngunit isang gabi, tinulungan ko siyang ayusin ang kanyang silid-aralan. Nakasulat sa kasunduan na panatilihin ang katotohanan ng buhay magkasama. Ang gawaing ito ay kasalukuyan kong ginagawa ng mahusay. May nakalatag na kontrata sa mesa, at ang financial report ng kabilang partido ay nasa tabi nito. Sinilip ko ito at huminto. Ako ay nagmula sa data analysis, may sahod na 8,000 yuan kada buwan, ngunit ang profesional na teknikal na puntos ay 3.7. Maingat na pagtingin, may isang set ng data sa pahina 7 ng report na nagalaw. Ang paraan ng cost allocation sa 3 quarter ay nabago ang pamantayan. Ang profit margin ay humigit kumulang 12% na mas mataas kaysa sa aktwal. Ang pamamaraan ay napakahusay, mahirap makita ng ordinaryong finance person. Ngunit ang ganitong pamamaraan ay isang madaling tanong sa aming final exam. Nag-atubili ako ng 10 segundo, pagkatapos ay bumalik sa aking kwarto, binuksan ang computer, at ginugol ang 4 na oras para gumawa ng isang page-by-page comparison report. Tinukoy ang bawat abnormal na data point at ibinalik ang profit margin sa totoong pamantayan. Kung pipirma sila gamit ang report na ito, mawawala ng hindi bababa sa 20 milyong yuan si Liu Ruyan. Kinabukasan, inilagay ko ang report sa desk niya nang walang sinabi. Nang hapon, nagharap na si Liu Ruyan sa negosasyon. Isinalaysay sa akin ni Baining Bin ang nangyari sa lugar noon. Ang sabi niya, hindi makabuo ng isang buong pangungusap si Jiang Tao. Tinatanong ko siya kung ano ang reaksyon niya. Walang ekspresyon si Baining Bin, parang bawat tuldok at bawat salita ay maingat na binibigkas. Nang araw na yon, si Liu Ruyan ay umuwi ng mas maaga kaysa karaniwan. Pagpasok niya sa sala, nakita niya akong nakaupo sa sofa. Tumayo siya ng ilang sandali. Ikaw ang gumawa ng report. Paano mo nalaman? Madaling tanong, parang bonus question sa exam. Natigilan siya ng bahagya, tapos mumiti siya. Hindi ito ang ngiting may pagkapormal ng mga negosyante. O ang ngiting nagpapanggap na seryoso kapag nakakuha ng magandang deal. Ito'y tunay na tawa dahil sa kasiyahan. Ang tawa na yon. Nagpaliko sa cellphone na hawak ko, hindi nahulog pero nailiko. Mula noon, nagbago ang tawag sa akin sa kumpanya. Mula sa babaeng malungkot, naging Ginoong Shai. Ang kape na binibigay ni Baining Bin sa akin ay hindi na lang paminsan-minsan, kundi araw-araw na.
Minsan, sinabi kong, salamat, Ate Bai. Sabi niya, hindi mo kailangang magpasalamat. Si Madam Liu ang nag-utos. Lahat ay papalapit sa isang direksyon na tila hindi tama. Nararamdaman ko naman. Sa gabi, naglalaan ako ng ilaw para sa kanya. Sa tuwing papasok siya, titingin siya sa lutong pansit ko. Sa Nanchi, palagi niya itong nauubos. Kapag nag-o-overtime siya ng gabi, tatawag si Bai Ningbin. Hindi para magtanong kung kailangan ko ng gamot o sundo, kundi para sabihin na si Madam Liu ang nag-utos, kumpirmahin mo lang kung nasa bahay ka. Kumpirmahin kung nasa bahay ako. Pinag-isipan ko ng matagal ang pangungusap na yon. Isang gabi, nanonood kami ng scene sa sala, at nakatulog siya sa kalahati ng pelikula. Sumandal ang ulo niya sa balikat ko. Ang buhok niya ay sumasayad sa leg ko. May isang hibla na bumagsak sa aking collarbone. Hindi ako gumalaw sa buong pelikula. Namanhid ang kanang braso ko at nanginginig ang mga daliri ko. Gamit ang kaliwang kamay, kinuha ko ang cellphone ko at tinignan ang oras. May 47 minuto pa. 47 minuto. Bumaba ang pangako habang tinitiis ko ang buong pelikula. Nang magising siya, tinignan niya ang pwesto kung saan siya nakasandal. Umupo siya ng maayos na parang walang nangyari. Anong oras na? 11 na. Bakit hindi gumagalaw ang braso mo? Masyadong komportable ang posisyon, ayaw kong galawin. Tinignan niya ako. Hindi siya nagsalita at bumalik sa kwarto. Ako naman, umupo sa sofa at itinaas ang kanang braso ko. Inangat, ibaba, inangat, ibaba. Makalipas ang 10 minuto bago muling dumaloy ang dugo. Nang gabing iyon, matagal akong hindi nakatulog. Ito ay pag-arte. Acting ka bilang isang fiant, siya naman ay isang fiance. Pagkatapos ng kontrata, alis ka. Ibabawi niya ang mga parking permit na lumampas na sa expiry date. Mawawalan ng alindog ang mga pusa. Magiging pinakamagalang kayong mga estranghero. Tinakpan ko ang sarili ko ng kumot hanggang ulo. Hindi ko alam kung bakit. Ang konklusyong ito ay nagbigay ng sakit sa puso ko. Isang gabi, nag-iisa akong nakaupo sa sala, hindi pa umuwi si Liu Ruyan. Binuksan ko ang cellphone ko at nag-compute ng mga gastusin. Ang aking ipon, kasama ang sweldo ngayong buwan. Ang mga natitirang bayarin sa paupahang bahay ay isang halagang hindi ko gustong tingnan muli. Ang tatay ko ay isang manggagawa sa pabrika. Ang nanay ko ay nagtitinda ng almusal sa labas ng paaralan. Ang pagpasok ko sa universidad ay dahil sa student loan at pagbubuhat ng mga ladrilyo sa construction site tuwing bakasyon. Ang unang trabaho ko pagkatapos ng graduation ay may sahod na 6,500 kada buwan at ang pangalawa ay naging 8,000. Pakiramdam ko ay nagsisikap ako ng husto. Pero ang salitang inagsisikap sa sala na ito, sa bahay na ito, sa harap ng ngiti ni Jiang Tao sa hapunan kagabi, ay magaan lang na parang papel. Nagagawa kong magluto ng noodles dito, manood ng pelikula kasama siya. At harangan siya para sa mga sinag ng araw. Pero pagkatapos ng kasunduan, ano na? Ang taong may sahod na 8,000 ay nakatayo sa tabi ng taong may bilyon-bilyong halaga. Hindi ito tanong kung sino ang hindi karapat-dapat, kundi ang kawalan ko ng karapatan na tumayo kahit sa tabi. Nag-isip ako, bumalik na si Liu Ruyan. Nakita niya akong nakaupo sa sala. Medyo nagulat, bakit hindi ka pa natutulog? Nagbabayad ako ng mga singil. Anong mga singil? Tiningnan niya ako. Hindi siya nagtanong pa at nagtungo sa kusina para kunin ang kanyang puding. Nakaupo ako sa likuran niya. Bigla kong naramdaman na ang mangkok ng noodles, ang ilaw na yon, ang 47 minutong pagkabaliwala ay hindi sapat, malayo sa sapat. Isang gabi, nakatayo kami sa balkonahe. Malakas ang hangin. Nagulo ang buhok niya. Nilahad ko ang kamay ko para ayusin ang buhok sa likod ng kanyang tenga. 2 beses kong sinubukang ayusin pero hindi ko nagawa. Agad kong inabot ang kamay ko para ipasok sa likod ng kanyang tenga. Sa sandaling dumampi ang aking daliri sa kanyang tainga, napagtanto ko ang aking ginawa. Inalis ko ang aking kamay. Mabilis kong binawi. Napakabilis. Kahina-hinalang mabilis. Hindi niya ako tiningnan. Tumingin ako sa mga ilaw sa malayo ng 5 segundo, at pagkatapos ay sinabi ko sa pinakamagaan na tono hanggat maaari. Malapit na matapos ang kasunduan. Naayos na rin ang kay Chenzi. Halos tapos na. Tapusin na natin to, di ba? Tumahimik siya ng 3 segundo. CJ. Pumasok siya sa loob. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay napakahina. Mag-isa akong nakatayo sa balkonahe. Pinagulo rin ng hangin ang aking buhok, pero walang nag-ayos nito para sa akin. 3 araw pagkatapos, lumipat na ako. Hindi ako nagpaalam ng harapan. Sa kanyang desk, may sulat at ang kasunduan. Sa huling pahina ng kasunduan, lumagda ako. Kasunduan ay natapos. Sa sulat, isang paungusap. Kapag may kakayahan na akong tumayo sa tabi mo, hahanapin kita. Ang perang pambuhay na ibinigay ni Liu Jia sa akin. Iniwan ko ito ng buo sa bedside table. Hindi ko nagalaw kahit isang kusing. Pagdating sa pinto, tumalo ng pusa mula sa sofa at sumunod hanggang sa entryway. Nakaluhod siya doon, nakatingin sa akin.
Ang kanyang buntot ay sumasampal sa sahig. Lumuhod ako at hinaplos ang kanyang ulo. Sumayad ang kanyang mukha sa likod ng aking kamay. Nang tumayo ako, tumunog siya. Napakahina, napakaliit. Si Bainingsin ay nakatayo sa pintuan, nakatingin sa akin. Walang emosyon sa kanyang mukha, ngunit sinabi niya ang pinakamahabang pangungusap na sinabi niya sa harap ko. Sigurado ka? Sigurado ka? Tulog pa si Director Liu. Hindi ka maghihintay na magising siya. Di na ako maghihintay. Naghintay ako saglit. Beijay. Pakiusap, ilagay mo ang pera para sa mga gastusin sa mesa sa tabi ng kama. Inilipat mo na. Hindi nagalaw kahit isang sentimo. Ano pa? Wala na. CJ. Lumingon siya at pumasok sa kwarto. Huminto siya pagkatapos ng 2 hakbang. Nakaharap sa akin, sinabi niya, pagkatapos mong umalis, sino ang magluluto? Hindi ako sumagot. Sumara ang pinto. Ang pinto ng inuupahang bahay ay bumukas. Puno ng alikabok. Hindi tinirhan ng 1 buwan. May patong ng alikabok sa mesa. Mag-isa. Walang pusa. Walang puding. Walang remen ng alauna ng madaling araw. Walang sinumang kailangang mag-iwan ng ilaw. Inilagay ko ang aking bagahe sa sahig at umupo sa gilid ng kama ng matagal. Nandoon pa rin ang chat nila sa WeChat sa aking telepono. Ang huling mensahe ay ipinadala niya 3 araw na ang nakalipas. Hindi mo na kailangang hintayin akong kumain ngayong gabi, may meeting. Hindi ako sumagot, hindi ko rin ito binura. Tiningnan ko ang kanyang moments. Nag-post si Chen Zi ng isang larawan niya at ng isang babae sa Yunnan na may kasamang caption na, sa wakas, lantaran na. Nag-like ako. Mabilis siyang nag-reply sa pribadong mensahe, Brother, kumusta ka na ni Ruyan? Sumagot ako ng 3 salita, naghiwalay na. 1 hanggang 7. Tumawag siya. Hindi ko sinagot. Nagpadala siya ng voice message. Ikaw ba ay isang hangal, numero 10? Siguro. Pagbalik ko sa inuupahang bahay noong araw na yon, nagsumite ako ng 23 resume. Kinabukasan, 31. Sa 2 linggo, nagsimula akong magtrabaho sa isang data company. Hindi ito malaki. Matatag ang negosyo. Pinahahalagahan ng boss ang aking profesional na kakayahan. Direkta akong naging proyekto manager. Sa 1 buwan, 2 pangunahing modelo ng paglago. Pinuri ako ng boss sa lingguhang pagpupulong. Sinabi niyang isa sa alang-alang niya ang promosyon sa pagtatapos ng taon. Nagsimula akong maramdaman na nakatapak na ang aking mga paa sa lupa. 3 linggo ng trabaho. Sa chat group ng kumpanya, lumabas ang isang balita. Nakatanggap ang kumpanya ng angel investment. Susuriin ng kinatawan ng mamumuhunan ang lugar sa susunod na linggo. Noong Lunes ng umaga, naglalakad ako patungo sa conference room na may hawak na kape. Binuksan ko ang pinto. Sa pangunahing upuan ay nakaupo ang isang tao, nakasuot ng itim na jacket, mababang ponital. Nakayuko siyang nagbabasa ng mga papeles. Liu Ruyan, tumingala siya. Nang makita niya ako, bahagya siyang ngumiti. Yauho! Ang bihirang pagkakataon. Nakakuyom ang hawak kong kape. Hindi ito natapon. Ngunit kalahating sentimetro lamang ang layo. Pagkatapos ng pagpupulong, hinarang ko siya sa hallway. Sadyang ginawa mo yan, di ba? Hindi niya itinanggi. Kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang bag at ibinigay sa akin. Isang litrato. Ang lumang gilid ay medyo nakatupi. Ang track ng high school sports field. Isang lalaki na nakasuot ng pulang t-shirt ang nangunguna sa pagtakbo. Sa bleachers, isang babaeng may ponytail ang hawak ang kanyang cellphone at kinukuhanan siya ng litrato. Binuklat ko ito. Sa likod, may isang linya ng salita na isulat ko na binura ko. Naisulat ko na binura ko at sa huli, naiwan ang numero 10. Ang ganda mo tumakbo ng una. Matagal akong tumayo dala ang litrato na yon, nanginginig ang mga daliri ko. Kailan mo ako nakilala? Sa ospital, sa unang segundo na tinawag mo akong asawa ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tinitingnan niya ako, dahil natakot ako na baka tumakbo ka pag nalaman mo. Tumigil siya saglit. Sa katunayan, tumakbo ka nga. Binuksan ko ang bibig ko. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagsama-sama sa sandaling ito. Ang van ay hindi para sa pagpapakita. 318 mensahe ay kayang ayusin sa 10 minuto. Walang pakialam sa reputasyon ng pamilyang Liu. Ang pag-aayos ng blind date sa isang tawag. Ang kasunduan ay peke. Ang parking space ay totoo. Ang pusa ay sinanay ng maaga. Hindi dahil sa pagkaaliw ang kanyang noodles sa mangkok. Ang sinabi niya sa bankwet ng mangkok ay ako ang nanligaw dito. Matagal na nanligaw. Ito ang tanging totoong sinabi niya sa harap ng lahat sa silid. At lahat, kasama ako, ay inakala na ito ay para lang sa palabas. Tiningnan ko ang harapan ng litrato. At pagkatapos ay binuklat ko ulit sa likod. Pagkatapos, sabi ko, Liu Ruyan. Ang kasal para sa 318 na tao, ako na ang bahala. Natigilan siya ng 1 segundo. Ngunit may isang kondisyon, huwag ka nang makipag-blind date sa iba. Tumingin siya palayo. Namula ulit ang tenga niya. Katulad noong tinanong kita noong Y3.
Katulad noong pagkatapos sabihin ang mga salita sa banquet. Katulad noong nanatili ako sa balikat mo habang nanonood ng pelikula at nagising. Ang kanyang tainga, mula simula hanggang dulo, ay palaging nagtataksil sa kanya. Inangat ko ang kamay ko at ibinalik ko ang mukha niya. Yumuko ako at hinagkan ko ang noo niya. Ang utang na ilang buwan na, sabi ko, simula ngayon, babayaran ko. Hindi siya nagsalita, ngunit hindi siya umiwas. Umurong ako ng kalahating hakbang. Tiningnan siya. May isa pa. Ano? Ang kasunduan ay kanselado na. Alin? Yung 12 pahina. Gumawa tayo ng bago. Anong mga kondisyon? Isa. Hindi bababa sa 7 araw. Namula ang kanyang mga mata. Isa lang. Pagkatapos ay sinabi niya, ang ganitong uri ng kondisyon ay tinatawag na panghabang buhay na kontrata sa batas. Ang bisa nito ay kaduda-dudang. Kung gayon, dagdagan ko ng isa. Ang unang partido ay magbibigay ng 6 na uri ng puding araw-araw. Ang pangalawang partido ay magluluto ng isang mangkok ng hindi masarap na noodles araw-araw. Ang paglabag sa kasunduan ay ang pagpunta sa pagtulog ng maaga. Hindi na niya napigilan ang kanyang bibig. Talagang hindi masarap ang noodles mo. Kung gayon, bakit mo palaging nauubos? Hindi siya sumagot. Ang malaking tainga niya ang sumagot para sa kanya. Hindi ko pa nakita sa buong buhay ko ang ganito kapulang tenga. Nagring ang phone ko. Chenzi. Sinagot ko. Parang bagong tapos tumakbo ng 800 metro ang boses niya. Ha, 10, nasa kumpanya ka ba ni Liruyan? Nag-text lang sa akin si Baining Bin. 3 salita. Tapos na. Tapos na. Yenan, kaya kayo. Yenan, katahimikan sa kabilang linya ng 1 segundo, tapos biglang may sumigaw. Sa wakas, malaya na ako. Nilayo ko ang telepono. Narinig ni Liruyan. Umiti ang mga labi niya. Chenzi. Lanan. Sabi niya malaya na siya. Hindi naman siya kailanman naging hindi malaya. Sabi ko na sa nanay niya 1 taon na ang nakalipas, huwag nang isipin. Tapos ano ang inaalala niya sa 1 taon na ito? Hindi ko alam. Siguro hindi sinabi ng nanay niya sa kanya. Ang husay ng komunikasyon ng pamilyang Chen, palaging hindi masyado maayos. Tumingin ako sa kanya. Bigla akong natawa. Tapos natawa rin siya. Walang tao sa hallway. Ang araw ay tumagos mula sa bintanang salamin, tumatama sa sahig sa pagitan naming dalawa. Nakatayo si Baining Bin sa salamin ng hallway. Tinitigan niya ang buong tanawin ng walang emosyon, tapos tumalikod siya at umalis. Pagkatapos ng 2 hakbang, ngumuso ang mga labi niya. Ang kurba ay maliit, pero sumusumpa ako na nakita ko ito. Sumikat sa labas ng kumpanya si Liruyan. Gumising siya sa ospital. Narinig ko ang isang boses. Mahal, gumising ka na. Napili ko na ang wedding photo natin. Ang unang naisip ko ay hindi kung sino ang taong ito. Kilala ko ang boses na ito. Taunang autumn sports meet noong college. Ang upuan malapit sa bintana ay nakaharap sa running track. May lalaking nakasuot ng pulang shirt ang tumatakbo sa unahan. Itinaas ko ang cellphone ko at kumuha ng litrato. Alam kong ang pangalan niya ay Shai Hao. Ang una sa 100 metro sprint sa class 3. May mapangit na pangil kapag ngumingiti. Tuwing hapon, sa 2 klase, tumatakbo siya sa field. Ang boses ng pagbibigay ng utos ay tumatagos mula sa bintana. 3 taon akong nakinig sa tabi ng bintana. Isinulat ko ang pangalan niya sa huling pahina ng textbook ko. Sinulat at binura. Binura at sinulat. Sa araw ng graduation, naghintay ako ng 2 oras sa gate ng paaralan, gustong lumapit at sabihin ang isang bagay. Hinila siya ng mga kaibigan niya. Hindi siya tumingin kahit kailan. Nalaman ko na nagpunta siya sa universidad sa lungsod na ito. Binago niya ang kanyang pinili. Pumunta siya, pero hindi na sa parehong paaralan. Walang ugnayan. Natapos na. Nakapasok sa pinakamagandang paaralan, kinuha ang negosyo ng pamilya, naging Miss Liu sa bibig ng lahat. Ang cellphone ay nakalock sa note. May 2 salita sa loob. #10. Alam ni Baining Bin, pero hindi niya ito sasabihin kailanman. Sa sandaling narinig niya ang sinabi sa ospital. Mahal, gumising ka na, inakala kong nananaginip ako. Nagpanggap akong hindi gising. Nakikinig pa ako ng 2 araw. Nagbabalat siya ng prutas para sa akin, nagpupunas ng mukha ko. Nagbabasa ng bedtime stories, nagpapadala ng wedding invitation sa grupo ng cellphone ko, pinapaaralan ang assistant ko. Ang bawat bagay ay walang katotohanan, pero hindi ko naisip na gisingin siya o ipagtabuyan niya si Baining Bin. Nang araw na naalala niya lahat, tumakbo siya. Pinahanap ko kay Baining Bin ang address niya. Sabi niya, nahanap na niya. Sabi ko, maghanda ng sasakyan. Tinanong niya kung ilan. Sabi ko, bahala ka na. Naghanda siya ng 4. Ang tinatawag na group message ay hindi na mapipigilan. 10 minuto lang ang gagawin. Ang tinatawag na pagprotekta sa akin kay Xiang King. Isang tawag lang kay Chenzi. Pero alam ko rin, kung mas pakiramdam ng taong tulad ni No 10 na nalugi siya, mas lalo siyang hindi agad magbibigay. Ang kasunduan, pinaprint ko kay Baining Bin sa pamamagitan ng profesional. 12 gabi.
Bawat gabi ay walang kabuluhan. Pero pumirma siya. Sa sandaling pumirma siya, yumuko ako at uminom ng kape. Hindi ko naramdaman ang lasa. Nang lumipat siya dito. Ang pusa, syempre, unang tumalon sa kanyang hita. Tinuruan ko siya ng 3 araw bago. Ginamit ko ang hospital gown na suot niya sa ospital bilang scent source. Araw-araw, ipinilipit ko ang hospital gown sa scratch board ng pusa at naglagay ng treats sa tabi. Nakita ni Baining Bin na nakaluhod ako sa sahig at nilalaro ang pusa gamit ang hospital gown. Tinatanong niya, "Yung Aliw, sa tingin mo, sobra na ba ang ginagawa mo? Manahimik ka, balik ka sa pusa." Tumahimik siya. Tapos lumuhod siya at tumulong sa pag-aalaga. Kahit ang date label sa puding ay sadyang idinikit ko. Dati hindi ako nagdidikit. Pero bago siya dumating, inayos ko lahat ng puding sa refrigerator ayon sa petsa. Nilagyan ko ng label. Gusto kong isipin niya na ang pribadong buhay ng taong ito ay may kaunting kaakit-akit. May mga hindi perpekto. Hindi siya isang prinsesa, kundi isang ordinaryong tao na naglalagay ng label sa puding. Medyo hangal ang ideyang ito pero gumana. Nang araw na nagluto siya ng noodles. Dinala ko ang mangkok. Karaniwan lang ang lasa ng noodles. Spring onions, itlog, toyo. Pero naubos ko ito. Walang nasayang. Araw-araw akong nauubos. Hindi dahil gutom ako. Nang sabihin niyang kailangan na itong tapusin sa balkonahe, bumalik ako sa kwarto. Umupo ako sa tabi ng kama ng matagal. Ang memo sa cellphone ay nakakandado pa rin. No 10, 2 salita, 8 taon. Iniwan niya ang hyacinth at umalis. Kapag naging karapat-dapat na akong tumayo sa tabi mo, hahanapin kita. Matapos kong basahin ang sulat, tinawagan ko si Baining Bin. Tinanong ko kung saang kumpanya siya nagpunta. Nahanap na. Naghahanap sila ng Angel Investment. Ang kumpanyang iyon ay nasa aking investment list na. Naging desisyon ko lang na mamuhunan dito. Nagpasya na ako. Tumahimik si Baining Bin ng 1 segundo. Pupunta na ako para maghanda. Tinanong niya ako sa hallway kung sinadya ko ba at hindi ko itinanggi. Ibinigay ko sa kanya ang litrato. Habang tinitingnan niya ang mga salita sa likod, gumagalaw ang mga daliri niya. Tinanong niya kung bakit hindi ko siya diretsong sinabihan. Sabi ko, natakot akong tumakbo siya. Totoo iyon. Pero may kalahati pang hindi nasabi. Hindi lang ako natatakot na tumakbo siya. Natatakot ako na kapag nalaman niya, mananatili siya dahil sa pagkaawa. Hindi ko gusto ang awa. Gusto kong siya mismo ang lumapit sa akin at sabihin sa akin, tulad noong nasa ospital. Mahal, magandang umaga. Nung hinalikan niya noo ko, di ako umiwas. 8 na taon. Sabi ko 10.